Hello mga ka-super, good evening. Magandang gabi. Okay na gabi. Time check tayo ay 11:25 p.m. So, ito, share ko sa inyo ay medyo stressful ito. Na-stress na very, very, very talaga si Madam Esti, no? Kasi about sa GCash payment, no? Kasi meron tayo mga nakalista na i-GCash na lang, mag-uutos ng bata, tapos i-GCash na lang ni mama, ni tita, o kung sino, no? Tapos syempre nililista natin ngayon i-GCash daw. So, ang ginagawa ko, pag meron dito nakalista GCash, at the end of the day, pag closing time na ako, saka ako nag-check. So, pag hindi ko pa siya na-check, so, ibig sabihin, hindi ko pa siya ma-paid. So, syempre, kinabukasan, mabibisi na tayo, marami nang pumapasok na transaction, ang hirap na mag-check sa ating GCash. Tapos ngayon, naantayin mo pa yung bata na bumili ulit para itanong kung na-send na. No? Kasi kung hindi pa, isi-send. No? Kung na-send na, ipahingi ng screenshot kasi nga natakpan na yung mga transaction sa GCash, hindi na makita agad-agad kung hindi ka pa magre-request ng transaction. No? So ngayon, ito na nga ang nangyari. Ngayong araw na ito kasi may mga unpaid kasi dito. Naglilista ako. Dito talaga sumasakit ang loo ko sa mga lista na ito. No? Kasi may mga unpaid. Pag ako nag-review, unpaid at mini-message ko kung friends sa messenger or pag nakita ko, inaano ko kung bayad na. So ngayon, meron akong mga unpaid, tapos nakita ko, tapos nagbigay ako ng note ng mga unpaid list. April pa, March 30 pa nga yung huli. March 30, bayad na, pero hindi na-send ang screenshot, so hindi ko na-review, doon pala sinend kay isa pang GCash kay Indoy. So, nandun pala yun. So, okay na sa akin yung paid na. Mayroon ulit pang April 14. So, ano na ngayon? April 18. So, nagpautos na bumili, i-GCash na lang. Okay, 127. So, sa gabi, ako naka-duty nito dahil linggo, so alala ko. So, gabi, chinek ko wala. So, kinabukasan, Lunes na yon, syempre, mayroon na tayong tendera, mayroon mga transaction na pumasok, so hindi na-check. So, ngayon, pumunta nung isang araw, yung bata tinanong ko na send na, itatanong daw, okay. So ngayon, bumalik ngayong April 18, sabi ko, kung na-send na ba, pa-send na lang ng screenshot. Ngayon, sinend ang screenshot no March 30. Tapos, nung April 14, yun ang question. So, ito na ang mahirap talaga sa ganitong sitwasyon, no? Yung magka-questionan kayong dalawa. So, na-send na yung March 30, tapos, sabi, ask ko paano binili yung April 14. Sabi ko, syempre, April 14 pa yun, di ba? Hindi mo na maalala kung ano ba yung binili. Basta nakalista. So, sabi ko, soft drinks lang naman yung madalas bilhin. So, baka yun, tsaka chichirya. Tapos sabi niya, ha? Wala po kasi kumatanda ang pinabili ng Sunday dahil nag-grocery kami. Okay, so, may nahon pa ako dyan. Sige po, check ko na lang CCTV ng April 14. So, sige po. So, dahil sabi nga niya, wala siyang natandaan dahil nag-grocery kami daw. So, sabi ko, what time po kayo nasa SM po nung Sunday? Sabi niya, online po grocery ko. Pa-check na lang po CCTV. Wala po kasi maalala na pabili that time. Salamat po. Okay, so ako nag-check na ito. Check ako ng mga 9. Start ako nag-check 9 or 9. 9 nga. Siyempre, tendera. Ako lang mag-isa. Wala naman akong kahalili pag gabi. May mga bumibili. Nag-check ako. Ito na. Labas, pasok, nasa loob yung CCTV. Pag may bibili, lalabas, re-review. Hindi po madali mag-review ng CCTV pag hindi mo alam yung oras. Okay, date, okay na April 14. Tinanong ko kung anong oras sila SM, baka sakaling makatulong. So, online grocery daw pala. So, ang ginawa ko, chinek ko mula umaga hanggang gabi. So, ganun ka hirap mag-check kasi kung i-slow down mo yun, tatagal. May mga bumibili. Pag speed mo naman, kailangan yung mata mo nakatutok. Kailangan pag nakita mo ito, saka mo i-stop, saka mo dahan-dahan. Di ba? Ganun. Hindi po madali talaga mag-review sa CCTV. Ang sakit talaga sa loob. Ayan, radiation reaction na mula. Kasi nakatutok ako sa CCTV. Kasi mula 8 a.m. hanggang gabi, ayun pala sa gabi pala, nandun sa gabi. Yung titig ko dun mula umaga, naka-speed, ganyan. Grabe. So sabi ko, na-stress ako ng very light talaga. So, nakita ko na yung bata, sinend ko na at sabi ko, dahil nakaramdam na tayo ng stress, sabi ko, abala po ito. Next time po, din ako magbigay ng items, tapos i-GCash. Tapos ito pa, dahil ang sinend ko, clip lang, na nandun na, bumibili, nakita na yung soft drinks, may bumili, hindi ko na na-videohan pa ng mahaba, yung full video. Nagtanong ulit siya, ano pong ang items? Pasensya na kung naabala kayo. Kaya nga po may CCTV. Kaya po ko nagtatanong sa inyo dahil di ko matandaan. At ang alam ko, nililista nyo yung binibili na babayaran through GCash at di lang base sa CCTV.
Di ba? Parang nag-init na yung ulo ko dun. Tapos, sabay send ng bayad. Ay, nag-reply ako, sabi ko, nilista nga po, kaya nga po kayo sinisingil. Nakita nyo naman, may date sa papel na binigay ko. Siyempre po, nakalista po yan. Di ko naman yan maalala kung di nakalista at hanapin ko lang sa CCTV. Di po madali mag-review sa CCTV kung walang date at time. Diba? Parang sabi niya, at ang alam ko, nililista nyo yung binibili na babayaran through GCash at di lang base sa CCTV. Ano yun, magbabase tayo sa CCTV, wala nakalista. Kaya nga, CCTV, pack up lang yan kung may mga ano dito sa ating lista. Siyempre, number 1, lista talaga. Dito tayo magbabase para ma-check natin sa CCTV dahil kukunin natin yung date at time. Diba? So, nakalista. Tapos yun, inihingi pa niya yung mga items daw. Naputol yung video ko. Sabi ko, wait lang po, sisend ko full video. Nagtitinda pa kasi ko while nagre-review. Tapos sabi niya, wag na kayong mag-abala kasi binayaran ko na. Kasi sinabi nyo, hindi na kayo magpapachika, salamat na lang po, God bless. Yun. Sabi ko, kaya po, abala po ganitong senaryo. Mas maganda, cash na lang kung bibili para wala na po ganito. Salamat po. Okay, nagsalamat din po kami ang end. So ngayon, ito ang mahirap talaga, no? Dito sa tindahan natin, yung talagang komportable na yung mamimili, nasasabihin, i-Gcash na lang, ganyan. So tayo dahil nga, siyempre, ayaw naman natin maging masungit sa ating mga tumor, o inahayaan natin, no, sige, Gcash. Tapos, siyempre, minsan talaga may mga bagay na hindi mo matatandaan, hindi mo masisend agad dahil nga busy tayo, ganyan. So, dapat cash na lang talaga, no? Para wala nang ganitong scenario. Alam mo, sa totoo lang, ang dami dito mga unpaid list na matagal na natatakpan na. Pag nag-review ako, doon ko lang sila. Tapos pag tinanong ko, syempre, hindi na nila maalala. Tapos minsan sasabihin, nagbayad na. O di ko naala. Syempre, check pa natin sa CCTV. Ibang tagal-tagal na yun. Ang hirap-hirap na mag-review sa CCTV. So ngayon, na-lesson learn ko dito, no? Kung may mga ganito, halimbawa, hindi talaga maiwasan na may mag-Gcash payment na sa bahay na lang nila send. Lalagyan talaga ng oras. Ang importante ng oras talaga. Kasi para pag chinek sa CCTV, yung oras, dun ka na agad pupunta. Madali lang mag-check, oo. Kung alam mo yung time na ito yung time, pero kung buong araw na yun, hahanapin mo sa CCTV, ang sakit sa loob, oy. Nakakaloka. Tsaka, syempre, meron pa tayong ibang ginagawa. Nakakaabala po talaga, no? So, kung cash na lang sana, hindi, wala nang abala, no? Tsaka, hindi pa tayo magkakasamaan ng loob. So, ito din yung kagandahan na may CCTV tayo. Kahit pa paano, mayroon tayong makukuha pruweba na, ayun, may CCTV na, ganyan. So, yun nga, kagandahan, may CCTV, pero talagang nakaka-stress din pag mga ganitong scenario. So, hindi lang to ngayon, no? Mayroon pa mga nakaraang buwan pa na sabi, nagbayad na daw. Nagbayad na daw kay ate. Si ate, day off. Siyempre, abalain ko pa yung day off, diba? So, sige, sabi ko, sige, pagbalik na lang ni ate kasi nga, naka-day off. So, pagbalik ni ate, siyempre, tagal na rin, hindi na niya maalala. So, siyempre, check na ako sa CCTV. Ngayon, yung oras talaga ang mahalaga sa CCTV. So, nagbigay ng oras, wala pala dun sa oras na yon. So, hinanap ko na naman buong umaga daw yon. So, wala naman dun. 9 ang sinama, 9. Ayun pala, yung mga 8 pa pala. Diba? So, binuo kong panood. So, yun nakita. Yun, ayun, hindi pa nga nagbayad. Diba? So, binidyohan sa CCTV, tapos pinakita, ayun, doon na naniwala na wala talagang bayad. Pero kung walang CCTV, i-insist na nagbayad na talaga sila. So, yun din ang kaganda na may CCTV tayo. Tapos, meron pang scenario na babalik. Kasi ang pera daw, 1,000. Ang sukli, kulang ng 500. Sabi ko, i-check natin sa CCTV. Ang mahirap lang talaga sa pag-check ng CCTV, pag halimbawa, naka-duty ka at may bumibili at nag-check ka, hindi ganun kadali. Kaya sabi ko nga doon sa ng sukli, sabi ko, re-record ko na lang, bukas na tayo magkita kasi naka-duty ako, maraming bumibili. Ganun. So, yun, kinabukasan, bumalik. Nakita naman sa CCTV na tama yung sukli ko. So, ganun talaga. Ang buhay negosyante. Ayun, namula talaga yung mata ko, katututok sa CCTV. Ay, nakakaloka. So, lesson learned na lang, kailangan talaga maglagay ng time. At saka, wag na lang talaga magpa-Gcash. Nakaka-GRRR. O, pwede lang talaga, kaso ayaw natin pasamayin yung mga loob nila diba? Dahil kapitbahay lang natin, diba? So, sabi naman lang pakisama, ganyan. Pero pag ganito nangyayari, diba? So, ano na lang talaga ngayon, lalagyan ng time yung lista at
sasabihin na pagdating sa bahay, screenshot agad, isend sa messenger ko para automatic makita ko malagyan ng paid. Pag may screenshot, hindi ko na mag-check, paid agad kasi may screenshot na, may ebidensya na. So, yun lang. So, sana kayo din, ganun lang gawin nyo. Sakit. Kaloka. O siya, bye-bye na. Bye-bye.